Isang mabiyayang umaga po sa inyong lahat, mga magulang ko't kapatid. Welcome pong muli kayo dito sa online devotion ng St. Paul United Methodist Church, Tondo. At tayo po ay patuloy na magpasalamat sa ating Panginoon sa pagbibigay niya sa atin ng panahon para mapagbulay-bulayan ang kanyang mga salita. So bago po tayo magpatuloy, tayo po muna isang daling manalangin. O Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa biyaya ng buhay at kasiglahan ng aming lupang katawan na patuloy na ipinagkakaloob mo po sa amin. Salamat din po sa pagkakataon na ibinibigay mo po sa amin para kami, O Panginoon, ay makapag-aral ng iyong mga salita, mapagbulay-bulayan ito at maibahagi po namin sa mga taong hindi pa naaabot ng iyong mga salita at doon naman sa mga nakikinig na patuloy, Panginoon, nilang namnamin ang salita mo upang lalo pang mapalalim at mapatibay ang aming pananampalataya. Samahan mo po kami sa umagang ito at nawa, Panginoon, ay patuloy kang mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin, buksan ang aming isipan, bigyan kami ng malawak na pangunawa upang maunawaan po namin ang tunay na mensahe na nais mong iparating sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa umaga pong ito, ang ating pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa aklat ng mga awit, kabanatang 50, talatang 1 hanggang 8 at 22 hanggang 23, pero ang babasahin ko lamang po ay ang talatang 7 hanggang 8 at 23. Na ganito po ang ating mababasa. Sa talatang 7, kayong aking mga lingkod, makinig sa sasabihin. Ako ay Diyos, ang inyong Diyos. Salita ko'y unawain. Ako'y mayroong patutuot saksi laban sa Israel. Talatang 8, hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog at sa inyong mga hain sa dambanay sinusunog. At ang talatang 23, ang parangal na nais ko na sa akin ihahain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kaniyang mga salita. Ito pong mga talata sa Aklat ng mga Awit, kabanatang 50. No, ito po ay ang tunay na pagsamba na mababasa po natin sa Lumang Tipan sa Aklat ng Levitico, no, ay ang iba't ibang uri ng paghahandog upang ipahayag ang kanilang pasasalamat at pagsisisi na nagawa nilang kasalanan. Nag-aalay sila ng dugo ng mga hayop gaya ng tupa, baka, toro, kambing at kalapate, o di kaya ang butil ng trigo na kanilang inani sa kanilang lupain bilang simbolo ng kanilang pasasalamat. Pero kung ang kanilang paghahandog ay ginagawa lamang nila na isang ritual or dahil ito'y kinagawian lamang at hindi taos sa puso ang kanilang paglapit, ang kanilang pagsisisi, pagpapahayag ng pasasalamat, ito'y hindi kinalulugtan ng Panginoong si Yahweh. Gayang sinasabi sa Isaiah chapter 1 verse 11, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inyong inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro, mga kordero at mga kambing. Nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas, natigil ang pag-aalay ng dugo ng mga hayop. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus at pag-aalay ng kanyang dugo sa krus, naging ganap ang pangakong kaligtasan. Sinasabi po sa Roma chapter 12 verse 1, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos.
ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sa atin pong pagsamba at pasasalamat sa Diyos, nais niyang makita ang katapatan ng ating mga puso. Tapat nga ba tayo sa ating paghahandog? Sa ating pagsamba, pag-araw ng linggo, inihahanda na natin ang nais nating ibigay na handog sa Panginoon, kapahayagan ng ating pasasalamat sa Diyos. Gaano tayo katapat sa ating pagbibigay ng ating mga kaloob? Alam ng Diyos ang motibo ng ating mga puso, or alam niya ang motibo ng ating paghahandog. Nakikita niya ang laman ng ating puso kung tunay ngang taos ito sa kaibuturan ng ating puso at ang pagpapasalamat natin, no, ay taos sa ating puso. Dapat ibinibigay natin ang ating handog ng pasasalamat na walang pag-aalinlangan o napipilitan lamang. Ang totoo, hindi naman kailangan ng Diyos ang mga handog natin. Galing nga sa Kanya ang lahat ng meron tayo. Kaya lang, naghahandog tayo para matugunan ang pangangailangan ng ating simbahan or maipagpatuloy ang gawain o ang ministeryo na sinimula ng ating Panginoon. No? Hindi po ba natin naiisip ang Diyos ang unang nagbigay sa atin? Kaya tayo inuutusan na magbigay. So, hindi po tayo uutusan ng Panginoon na magbigay kung wala tayong ibibigay. Kaya nga po, no, bago pa tayo magbigay, meron na tayo eh. No, binigyan na tayo, pinagkalooban na tayo ng Diyos. Ang nais lamang ng Diyos sa atin ay matuto tayong magbahagi nito, lalong-lalo na sa kanyang mga gawain. At ganoon din sa mga tao na nangangailangan or higit na nangangailangan ng tulong. At ang Diyos ay alam ko na nakaantabay sa atin. Pag nakita ng Diyos na ganoon ang ating puso, no, na tayo po ay mapagkakatiwalaan, no, sa maliit na bagay, higit tayong mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Kaya tayo po ay hinihintay ng Diyos sa bawat biyayang ating nakakamtan o tinatanggap mula sa Kanya, magkaroon po tayo ng kusa na matugunan ang pangangailangan ng ating simbahan. Kasi hindi naman po, no, mangyayari ang mga bagay na yan kung wala po tayong mga manggagawa, at dito po natin kinukuha, no, yung ating ibinibigay sa ating manggagawa para sila ay makapagpatuloy, no, sa kanilang gawain ng paglilingkod. At kung tayo po ay nagbibigay ng may kagalakan sa ating mga puso, no, nakikita po ng Diyos. Hindi po tayo dapat nanghihinayang sa ating mga kaloob. Kung naniniwala po tayo na ang Diyos ang pinagmumulan ng ating pangangailangan upang tayo ay mabuhay, hindi ba kayang ibalik ng Diyos ang nawala sa atin? Siya ang tumutugon sa lahat ng ating pangangailangan, at naniniwala po ako na hindi niya tayo pagkukulangin. Ang nais lamang makita ng Diyos ang katapatan ng ating puso. No? Ano ba yung kalagayan ng puso mo habang ikaw ay nagkakaloob ng iyong mga handog? At ang mahalaga po ay sa bawat ginagawa natin, nalulugod ang ating Panginoon. Ang nais po ng Panginoon ay ialay ang ating buhay, no, maliban sa material na bagay ng ating paghahandog. Ang tunay na pagsamba na nais ng Panginoon ay ihandog mo ang iyong sarili. Ihandog po natin ang ating buhay sa Panginoon. Sumunod tayo sa Kanyang ipinag-uutos. At dito po masusukat ang ating pananampalataya. Dahil sinasabi po dyan, ang ating ginagawang pagkakaloob, pagsamba sa Panginoon, ay ito po ay act of faith, no? Act of love,
act of obedience, no? Kaya't dito po masusukat kung gaano kalalim ang iyong pananampalataya at pagkakilala sa Panginoon. Kung paano natin minahal, no? Pinapahalagahan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ginagawa niya sa ating buhay. At tayo po ay magbibigay ng karapatang pagmamahal sa ating Panginoon. At kung mahal natin ang Panginoon, mahal din natin ang ating kapwa. At susunod tayo sa kanyang pinag-uutos. Kaya dapat, no, masaya tayong ginagawa ang mga bagay na ito upang mabigyan ng kaluguran ang ating Panginoon. So tayo po ay manalangin. Salamat o aming amang banal at makapangyarihan sa lahat, na narinig po namin ang iyong mga salita na nagtuturo sa amin kung papaano namin makakamtan ang buhay na buhay na walang hanggang libreng kaloob mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, patawarin mo kami kung minsan, no, kami o Panginoon ay nakatuon sa aming mga sarili. Minsan hindi po namin naiisip na ang mga biyayang aming tinatanggap ay kailangan din naming maibahagi sa iba. Salamat, Panginoon, sa katugunan ng aming mga pangailangan na lagi mong pinoprovide, Panginoon, ang aming mga pangangailangan sa araw-araw. At matuto naman kami, o Panginoong, maibahagi ang mga bagay na ito sa pagkakaloob sa aming iglesia upang maipagpatuloy ang iyong gawain sa iglesyang ito at ganun din naman sa aming kapwa na higit na nangangailangan ng aming tulong. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa kabila ng aming mga pagkukulang, pagkakamali at pagkakasalang nagagawa sa iyong banal na harapan, hindi mo kami sinusukuan. Alam ko na nais mo na matanggap namin ang iyong libreng kaloob na kaligtasan, no? At nawa, Panginoon, ay palakasin mo kami sa panahon ng kami ay nanghihina upang mapaglabanan namin ang ginagawa ng kalaban. Narito kami, alam namin, Panginoon, na minahal mo kami, ibinigay mo ang buhay mo para sa amin, at nagkaroon kami ng bagong pag-asa na makasama ka sa buhay na walang hanggan. Kaya po, Panginoon, tulungan mo kami dahil kami ay may mga kanya-kanyang kahinaan. Huwag kaming madala ng tukso, kundi manatili na kami, Panginoon, sa daang itinuturo mo po sa amin. Kami mahina, kaya't kung kami lamang, Panginoon, hindi namin makakayanan ang ginagawa ng kalaban. Pero naniniwala kami, Panginoon, na kung kasama ka namin, wala nang makahihigit sa iyong kapangyarihan. Kasama ka namin, kaya't alam namin, Panginoon, na hindi magwawagi ang kalaban sa buhay po namin. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na sa bawat ginagawa namin, ito, o Panginoon, ay magkaroon ng kaluguran or magbigay lugod sa iyong banal na harapan. Turuan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na laging mamuhay ng may katapatan. At kung kami man, o Panginoon, ay may mga kamalian at puno ng dungis ang aming mga puso, dakilang Diyos, wasakin mo, Panginoon, ang aming mga puso at muli mong hubugin na ang pusong ito na nang may kalinisan at nawa, Panginoon, ay makasunod kami sa iyong ipinag-uutos. Tunay nga po, Panginoon, na mahirap para sa amin dahil alam namin, Panginoon, na kami ay mahina. Pero kung kasama ka namin, naniniwala kami, Panginoon, na kami ay pagtatagumpay mo, maging sa mga problema na pinagdaraanan namin, maging sa mga pagsubok, Panginoon. Alam kong magtatagumpay kami dahil kasama ka namin. Kasama namin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagagawa ang lahat ng bagay. Dakilang Diyos, tulungan mo kami na magpatuloy sa aming gawain ng paglilingkod, sapagkat ito po, o Panginoon, ay ginagawa namin para sa iyo. Isang paraan upang maibalik namin ang aming taus-pusong pasasalamat sa iyo na nagpahiram sa amin ng buhay. Dakilang Diyos, pagpalain mo ang mga anak mo, lalong-lalo na ang mga manggagawa na patuloy na ginagampanan ang kanilang tungkulin upang maibahagi ang iyong mga salita, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pagpalain mo sila, sampu ng kanilang buong pamilya, at
Tugunin mo, O Panginoon, ang kanilang pangangailangan. Alam ko po, Panginoon, na sa bawat sandali ng buhay, Ikaw, O Panginoon, ay kasama nila. Kaya alam ko pa, Panginoon, na aabutin mo, hindi maikli ang iyong kamay para abutin ang kanilang mga pangangailangan. Ganon din po, Panginoon, sa lahat ng membro ng aming iglesia, sa lahat ng mga tao na nangangailangan ng tulong. Kung sila man, O Panginoon, ay nasa banig ng karamdaman, may mga problema sila, Panginoon, sa pinansyal, problema, Panginoon, sa relasyon, sa kanilang pamilya at sa mga taong kanilang nakakasama o nakakahalubilo, dakilang Diyos, patuloy kang magpakahayag sa kanilang buhay at abutin ang kanilang pangangailangan. Ang lahat ng ito'y aming isinasamot, idinadalangin sa dakilang pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.